Mom! Mom! Malakas na sigaw ko at siniguro kong madidinig ako sa buong kabahayan. Anak, ano't ganyan naman kalakas kung sumigaw ka? Matalim kong nilingon si Mama habang pababa siya ng hagdan. Anak, natatawag mo kong anak sa kabila ng pagpapahirap mo sa akin. Ano bang sinasabi mo? Ani Mami tsaka ako hinawakan sa aking braso pero mabilis ko iyong hinawi. Sinabi ko na, oras na kumilos kayo laban kay Natalie, kalilimutan ko kayo. Mula ngayon, hindi na ako uuwi dito. Kalimutan nyo na din na may anak pa kayo. Wala na akong pakailam kahit pa masira ang aking pangalan. Tanji, bumalik ka anak. Para din naman sa iyo ang ginawa ko. Ani Mami pero tumalima ako at naglakad palabas kahit paulit-ulit siyang sumisigaw. Sir, napakurap ako dahil sa pagtawag sa akin ni Min. Aalis na po ako. Nag-aantay na sa akin ang anak ko. Anya kaya tumango ako. 6 na taon na ang nakararaan at sa 6 na taong iyon, hindi ko pa din natatagpuan si Natalie. Hindi ko alam kung bakit. Hindi ko pa mahal si Natalie na mga sandaling nakakasama ko pa siya. Pero pinahahalagahan ko siya, lalo at nasa kanyang anak ko nang magkahiwalay kami. Pero habang patagal ng patagal, namimiss ko siya at gusto ko siyang makita. Nabuntis ko siya ng aksidente. Ngunit hindi aksidente na manatili siya sa puso ko. Si Min, assistant ko siya ng halos 8 taon at may sarili ng pamilya. Habang ako, nakastock pa din kay Natalie tumaasa na babalik siya dala ang mga bata. Tinanaw ko ang madilim na kalangitan habang nakasilip sa bintana ng aking opisina. Ganito na pala katagal mula nang magbitaw ako sa tungkulin bilang gobernador. Nagring ang phone ko. Mula kay Inosuke ang tawag, isang malapit na kaibigan. Tiyak na magkasama sila ni Daniel. What's up bro? Bungad sa akin ni Inosuke pagsagot ko sa linya. Tara na dito, mag-isa ka lang dyan alam ko. Ani Inosuke. Hindi na ako sumagot. Sa halip ay bumaba na ako sa parking area at nag-drive papunta sa bar ni Daniel. Kahit nasa probinsya ako lumaki, mas pinili kong manirahan dito sa Maynila para makalimot kahit papaano. Ayan na si Loyal Boy. Ani Inosuke pagpasok ko sa bar. Hanggang ngayon ba naman pinoproblema mo pa din ang anak mo? I'm sure maayos naman sila ng babae mo dahil kung hindi, di sana'y bumalik na siya. Mayaman ka't maimpluwensya, kaya naman walang dahilan para layasan ka niya. Iba si Natalie, hindi siya mukhang pera. Dahil kung ganoon nga siya, di sana tinanggap niya na yung pera na inalok ni Mami. Saad ko tsaka ako ininom ang alak na hinanda ni Daniel para dapat kay Inosuke. Nag-try ka na bang mag-hire ng investigador? Ani Daniel. Malamang na nagawa niya na yan. Ani Inosuke. May kakilala ako maimpluwensyang tao. Kung hindi makuha sa investigador, bakit hindi ka sumubok sa mga mafia? Pricey ang bayad pero alam ko masusolusyonan yan. Hindi ko na matiis na makita kang ganyan kalungkot. Malay natin hindi ba? Bukas sa makalawa o sa mga susunod na linggo nandyan na siya. Dahil sa sinabi ni Daniel, bahagyang nagulo ang aking utak. Wala nga din namang mawawala kung magbabaka sakali. Kinaumagahan ay may mga dumating na tao sa company ko. Isang clothing business din ang itinayo ko dito sa Manila. Please have a seat. Aniyaya ko. 3 sila't mukhang iyong nasa unahan ang pinakamataas sa kanila. Ang sabi ni Mr. Hernandez, kailangan mo daw ng kaunting tulong para sa pagpapahanap ng taong imposible nang makita. Anya sa akin kaya tumango ako. 250,000 para sa 1 buwan na paghahanap. Kahit 1 milyon pa sa 1 buwan basta hindi na tumagal pa. Patingin nga ako ng mukha niya para naman may ideya kami kung ano ang itsura na nga hanapin namin. Anang isa na nasa kaliwa. Mula sa loob ng drawer ko, inilabas ko ang kaisa-isang picture na naitabi ko. Ito siya. Wika ko tsaka ko iyon inilapag sa mesa na kaharap nila. Natalie ang pangalan niya. Buntis siya 6 na taon na ang nakararaan mula nang... Hindi ko na ituloy ang dapat na sasabihin ko nang sabay-sabay nilang pagmasdan ang mukha ni Natalie na may halong gulat. Sandali, hindi ba si Miss Tali to? Yung pinaka-leader nilang nagsalita. Oo nga, bakit may picture ka ni Miss Tali? Wika naman nung nasa kanan. Hindi naman kaya kamukha niya lang yan. Hindi, malamang na si Miss Tali yan.
Gatong pa nung isa. Miss Tally? Nauutal na saad ko habang nagpapalitan ng tingin sa kanilang tatlo. Girlfriend siya ng isang kilalang tao. May sariling resto si Miss Tally at the same time, may sariling eskwelahan kung saan nag-aaral ang tatlo niyang anak. Ano? 3 anak? Tsaka, girlfriend siya, Nino. Gusto ko siyang ma-meet. Lakas loob na saad ko pero nginisihan lang nila ako. Napakaswerte mo kung makakalapit ka sa kanya. Nagyayabang na anang leader nila. Yung mga bata, bakit 3? Anong ibig mong sabihin dun? Triplets ang anak ni Miss Tally. Nasa BGC siya tumutuloy temporarily dahil may event sila bukas. Kung gusto mo, umattend ka para ma-meet mo siya. Tawagan mo ko kapag na-confirm mo na hindi si Miss Tally ang Natalie na sinasabi mo. Tsaka tayo mag-usap sa presyo. Anang leader nila tsaka nagpaalam sa akin. Pagkaalis ng mga iyon ay si Daniel na ang tinawagan ko dahil tsak wala naman ako mapapala kay Inosuke. Kilala mo yung business owner ng isang private school dito sa Manila tsaka sikat na resto? Tally daw ang pangalan. Oo naman, nagmamalaking anya sa linya. Kung ganun, bakit hindi mo sinabi sa akin? Naiinis na saad ko. Hindi ko sinabi sa yung tungkol sa kanya dahil masyadong delikado. Ang Tally na iyon ay under ng mafia community. At kahit pagsamasamahin pa natin ang pera natin, hindi sasapat. Tsaka ayoko din ng basta rekomendasyon. Gusto kong makuha ang totoong sagot kung sino ang babaeng hinahanap mo. Malaki ang koneksyon ni Daniel, kaya hindi na ako nagtataka na masyado siyang maingat sa pagbibigay ng info. Bukod doon ay hindi nakaligtas sa kanyang event na gaganapin sa BGC bukas. Nagpadala pa siya sa akin ng entrance ticket. Malabo naman kasi na siya ang hinahanap mo. Hindi ba at sa bar siya nagtatrabaho kaya malabong sa isang iglap, isa na siyang bilyonarya? Wika pa ni Daniel sa akin. Wala akong naisagot. Wala na din kaming napag-usapan kaya pinatay ko na ang linya. Mukhang sikat ang Tally na iyon. Kaya naman sinubukan kong hanapin ang pangalan niya sa mga website at talaga namang kilala siya kasama ang 3 batang lalaki na hindi nalalayo sa itsura ko noon nung ako ay bata. Damn! Gigil na gigil ako at halos hindi malaman ang gagawin. Ang Tally na iyon, siya si Natalie at hindi ako maaaring magkamali. Tumakbo ang isip ko sa maghapon hanggang kinabukasan. Panay ang lingon ko sa rilo ko pero habang papalapit ang oras, para bang lalo iyong bumabagal. Nagpakawala ako ng buntong hininga nang sa wakas, pumitik ang kamay ng relo ko sa nakatakdang oras ng event. 6:00 daw ng gabi magsisimula ang event, pero 5:00 pa lang, naroon na ako't nag-aantay. Nung dumating nga ako, ay mangilan-ngilan pa lamang ng kotseng nakaparada. Kaya lang nang pumatak na ang 5:30, pakapal ng pakapal ang kotse na pumaparada sa malaking parking. Karamihan sa kanila ay talagang kilala. Mukha talagang bigati ng Tally na iyon dahil sa mga bisita niya. Bumaba ako sa kotse ko tahakbang na sana papasok nang magsalita ang pamilyar na tinig. Sabi na nga ba nandito ka talaga? Napalingon ako doon at nakapamulsang naglalakad si Inosuke palapit sa akin. Nakasuot siyang blue-violet. Ano naman ang ginagawa mo dito? Nag-aalala ko dahil babaero ang isang yan. Baka siya pang maging dahilan para mapasubo ako. Dapat nga akong nagtatanong niyan sa'yo Anya sa akin na ikinangiwi ko. Tandaan mo, mas matagal ako naging businessman sa'yo kaya sa ating dalawa ay may mas karapatan ako. Anya pa na aking ikinabwisit. Manahimik kayo. Pareho namang sa akin galing ang ticket nyo. Ani Daniel tsaka nangunang maglakad. Kahit nalabag sa loob, sumunod na ako sa kanya. Hanggang sa bumungad sa amin ang nagkakapalang flash ng kamera. Hindi naman ako maaring basta na lamang magpakita ng hindi maganda. Lalo't nasa harap kami ng kamera. Nang matagumpay naming mahalampasan ng mga reporter, ay malaking bulwagan naman ang sunod na sumalubong sa amin. Napakadaming tao, pero ganun pa din kalawak ang space ng lugar. Patunay kung bakit dito karamihang ginaganap ang malalaking gatherings tulad nito. Tingin doon. Ani Daniel sa akin. Sinundan ko ang mata niya kung saan nakatingin at sa babaeng nakadress ng itim na may mga glitters na silver, napakaganda sa kanyang wavy na buhok, kapares ang light na makeup. Hindi ko na iwasang mapahakbang dahil siya si Natalie,
at nararamdaman ko yun. Nanginig ang buong katawan ko nang makita ko ang paglapat ng kamay ng lalaking katabi niya sa likod niya. Backless kasi ang dress na suot niya, kaya rektang tumatama ang palad niya sa balat ni Natalie. Mag-ingat ka sa kanya, ani Daniel. Nakatingin din siya sa taong tinitignan ko. Maimpluwensya siya kaya naman mag-ingat ka. Madaming mga lalaki ang nakapalibot sa lalaking yun. Maging doon sa tali ganun din na para bang napakahalagang panauhin. Lalong mas gumanda si Miss Tali. Dinig kong usapan ng ilang kababaihan na nakatanaw din sa kinatatayuan noong tali. Hindi naman siya kalayuan sa amin kaya kahit paano malaya ko siyang natatanaw. Ang laway mo, ani Inosuke sa akin tsaka ako bahagyang siniko. Tumahimik ka nga pwede. Salubong ang kilay na saad ko. Gusto mo kausapin ko yung lalaki para magkaroon ka ng pagkakataon na makausap yung tali? Pag-aralan mo ang reaksyon niya. Kung magulat siya na makita ka, ibig sabihin siya ang Natalie mo. Ngunit kung hindi siya magpakita kahit kaunting interes, mag-isip-isip ka na. Ani Daniel sa akin. Kailangan mo nga lang mag-ingat. Madaming mga mata na nakamasid sa babaeng yun. Kaunting pagkakamali mo lang tapos ka. Huwag mo namang takutin. Ani Inosuke. Batid kong hindi sasabihin ni Daniel ang bagay na iyon kung hindi siya nagsasabi ng totoo. Wala yung mga bata kaya malamang nakukuhanin niya pa yun sa loob. Hindi niya pinagkakatiwala sa kahit na sino ang anak niya. Kaya malabo na iba ang sumundo noon sa loob. Ani Daniel na para bang siguradong sigurado. Paano ko makakapasok? Madalas ako maka-attend dito dahil kilala din si Daddy. Kaya sa ulado ko na ang lugar. Tumingin si Daniel sa maliit na eskinita. May mga waiter sa dulo ng maliit na eskinita. Nandun ang locker nila. May mga ekstrang uniform doon para makapasok ka paakyat ng hindi napapansin. Sigurado ka? Tanong ko. You have to trust me. Ani Daniel. Maya-maya may isang waiter na lumapit sa amin. Isa pala siya sa mga tauhan ni Daniel na nandito at ito ang nagbibigay ng info sa kanya. Salamat ka na lang talaga dahil may kaibigan kang mabait at gwapo. Ani Inosuke. Sino yung gwapo? Tanong ko. Hinawi niyang kaunting buhok niya. Dapat hindi mo na tinatanong yan. Ani Inosuke. Pero hindi ko na siya pinagaksayahan ng pansin nang senyasan na ako ni Daniel na pumunta na sa locker area. Tali point of view. Ma'am, bakit naman po kailangan pa kami doon? Ang babata pa namin para ma-expose sa lugar na yun. Wika ni Nathaniel. Pagbigyan na lang natin ng mami. I'm sure dahil pinagmamalaki niya tayo. Wika naman ni Dancel. Hinaplos ko ang pisngi ng mga anak ko. Nate, anak, halika na't bababa na tayo. Tawag ko sa pinakamailap kong anak. Siya na ang pinakasuplado kong anak at feeling ko ay sa daddy niya siya nagmana. Bakit ba kasi hindi na lang tayo mag-stay sa bahay, ma'am? Yung daddy namin, bakit hindi na lang siya ang pagtuunan natin ng panahon para mahanap? Ani Nate sa akin. Bakit ba atat kang makita ang daddy mo? Giit ko sa kanya. Ma'am, all this time ay kailangan bang tanungin yan? Kailangan niyo akong tanungin kahit alam niyo ang sagot. Gusto kong makita ang daddy ko. Gusto kong magkaroon ng masayang pamilya. Mahirap po ba yun? Anya habang nakatitig sa akin. Ngunit ang kanyang mga mata ay lumagpas sa akin nang napunta iyon sa pinto kung saan naroon ang isang waiter. Sorry ma'am, mali lang ako nang napasukan. Anya tsaka agad na umalis. May pagtataka sa akin na baka mamukaan ko siya. Pero binalik ko din kaagad sa tatlo kong anak ang aking atensyon. Masama ang mukha ni Nate habang naglalakad kami. Allergy siya pagdating kay Nichan. Ayaw niyang nadidikit ito sa akin. Bagaman inilayo ko sila sa kanilang ama, hindi ko naman itinago ang pangalan niya sa mga ito. Malalakas na flash ang sumalubong sa amin dahil nga sa may mga sarili ng pangalan ng mga anak ko. Model sila ng matataas na brand. Madaming mga media ang nagtatanong tungkol sa tatlo at magiliw ko namang sinasagot yun. Sa katunayan, mababait sila. Sadyang yung isa lang ang medyo introvert. Saad ko nang tanungin ang ugali nilang tatlo. Abala pa ako sa ibang katanungan nang hatake ni Nathaniel ang kamay ko para ituro si Nate na kausap ngayon ng isang lalaki na nakatalikod banda sa amin. May buhay ang mga mata niya at malawak ang pagkakangiti
habang kausap ang estrangherong lalaki na hindi naman pamilyar sa akin. Please excuse me? Hinawakan ko ang dalawa kong anak para lapitan at alamin kung sino ang kausap ni Nate. Pero maya-maya lamang, umalis na ito kaya't hindi na ako nagkaroon ng pagkakataon para alamin kung sino siya. Sino ba yung kausap mo? Isang kaibigan, Mami. Mabait siya ngunit hindi ko nakuha ang pangalan niya. Hello, Miss Tally? Napalinga ako sa pamilyar na tinig. Hindi ko alam kung lilingunin ko ba yun o ano. Kinagagalak kong makilala ka, Miss Tally. Dagdag pa ng isang tinig at halos manigas ako sa kinatatayuan ko nang dahan-dahan ko siyang lingunin. Napasinghap ako dahil sila ang mga kaibigan ni Tanji. At kahit nagdaan ng isang dekada, ay hindi pa din nagbabago ang kanilang mga itsura. Mas gumwapo pa nga sila. May I know who you are? Formal na saad ko na kunwari, hindi sila kilala kahit naabot-abot ang kaba sa aking dibdib. Wala naman, natutuwa lang ako sa triplets mo. Kamukha kasi sila ng kaibigan ko nung bata pa siya. Anang matangkad na lalaki na sa tingin ko ay si Daniel. Kilala siya ng karamihan sa kaibigan ni Nichan, kaya naman kilala ko siya at alam kong matalik niyang kaibigan na si Tanji ang kanyang sinasabi. Oo siya, have a nice party. Nakakatuwa, totoong nag-enjoy ako. Anyway, I am Daniel and the guy right here is Shinosuke. Nakakalungkot dahil hindi mo nakilala ang isa ko pang kaibigan. Kinailangan niya na kasing umalis dahil may nakumpirma na siya. Nakumpirma? Binalot ako lalo ng kaba matapos niya iyong sabihin. Mauna na kami Paalam pa sa akin nung Inosuke. Pinanood lang sila hanggang sa makalabas sila sa loob ng hall na ito. Hindi ko nga namalayan na nilapitan na ako ni Namchin. Okay ka lang? Anya tsaka bahagyang hinaplos ang aking likod. Kilala mo ba sila? Hindi gaano. Yun na lamang ang aking nasabi. You know what? Napakaraming gustong makakilala sa tatlo. Kaya lang medyo madami na din kami nakausap ngayon. Baka pwedeng sa susunod na araw na lang. Nakangiti kong wika. Kahit na modelo ang mga anak ko, hindi ko sila masyadong sinasanay sa exposure ng showbiz. Gusto ko pa din na mabuhay sila ng normal, tulad ng iba. Bukod doon ay mailap nga si Nate. Isa lang pwede, malambing na anya. Ayoko pong mabastos kayo pero sana din, galangin niyo ang gusto namin at gusto ng mami ko. Ani Nate tsaka na unang tumalikod sa amin. Sa kanilang tatlo ay siya lamang ang may lakas ng loob na kontrahin si Namchin. Kapag ayaw niya isasabihin niya talaga. Nadinig ko ang malalim na buntong hininga ni Namchin. Kahit anong gawin niyang pagpapaamo dito ay malabo talaga. Sige na, umakyat na kayo sa unit niyo. Ako na ang bahalang tumapos sa gathering. Nakangiting aniya bagaman masama ang loob. Tumangwa ko't sinundan si Nate. Sa kanilang tatlo ay ito talaga ang malinaw na replika ng kanyang ama. Nag-enjoy ba kayo? Ani Miriam, ito ang sitter nilang tatlo. Matatalino sila kaya naman hindi na kailangan pa ng tigi-isang sitter. Ate na nga kung ituring nila si Miriam. Sinagot ko ang kalahati sa pag-aaral niya ng kolehiyo. Matanda lamang kasi ako dito ng 5 taon. Halos kaedad ni Nathan ang bunso kong kapatid, kaya ganun ko na ding tinitignan si Miriam. Malalim po ang iniisip niyo. Anya nang dalhan ako ng gatas sa kwarto. Nakatanaw lamang ako sa bintana at pinagmamasdan ng mailaw na karatig bahay ng building na inuukupan namin. Tulog na ba ang mga bata? Tanong ko't tumango siya. Hinahanap na nila sa akin ang daddy nila Saad ko, tinignan lang ako ni Miriam. Paano po si Sir Namchin? Hindi ako nakasagot. Hanggang ngayon po ba, may damdamin pa kayo sa ama ng mga anak nyo? Anya sa akin at halos hindi ko mahugot ang dapat kong isagot. Hindi ko gusto si Namchin. Tinatanaw ko ang malaking utang na loob sa kanya. Matapos niya akong kupkupin nang ako ay mabuntis. Naghahanap ako noon ng pwede kong maging negosyo. Nakilala ko siya. Inoffer niya ang investment sa business ko pati na ang pagtuloy sa kanyang bahay. Mahal ko si Tanji. Ngunit si Namchin ang nasa tabi ko ng mga sandaling yun. Dahil umalis po kayo, yun ang sabi niyo. Sabay kaming napalingon sa pinto kung saan naroon si Nate. San mo nalaman yun? Kabadong saad ko. Nung kausap niyo po si Tito Nathan, napakurap ako. Maging si Nathan ay kilala niya din. Naglakad siya palapit sa amin.
Ang tanging sinabi ko lang ay Tanji ang pangalan ng daddy nila, pero mukhang mas madami pa siyang alam. Umalis kayo dahil sa mami ni daddy, pero sabi ni Tito Nathan, handa si daddy na ipaglaban ka, di ba po? You still choose to be alone kahit nababalo na ang daddy kakahanap sa atin na hindi kayo bumalik. Mas pinili ninyo si Tito Namjin. Hindi mo alam ang mga bagay-bagay, Nate, at masyado ka pang bata para maintindihan yon. Kaya sana wag mo kong pagsalitaan ng ganyan. Bumalik ka na sa kwarto mo. Sige na, Miriam, ihatid mo na si Nate. Inilayo ko ang aking paningin sa kanila para hindi makita ang reaksyon ng mukha ni Nate. Pagkalabas nila, kaagad kong nasalo ang aking muka, kasabay ng sunod-sunod na pagpatak ng aking luha. Hindi ko alam kung hanggang kailan ko kayang magtago sa daddy nila. Ayokong basta na lamang dito magtapos ang lahat. Gusto kong pagbayarin ng matandang iyon sa mga ginawa niya sa akin. Simpleng buhay lamang ang nais ko, ngunit kinailangan kong lumayo para sa kaligtasan ng aking pamilya at para manatili sa tabi ko ang mga anak ko. Nate, anak, patawarin mo ko. Magkakasama din kayo ng daddy mo pero hindi pa sa ngayon. Hindi pa pwede. Nahiga ako sa kama at pinilit na alisin ang imahe ni Tanji at ng nanay niya sa aking isipan. Kinaumagahan, ay naramdaman ko ang paggalaw ng kama ko at ito ang naging dahilan ng aking paggising. Nang imulat ko ang mata ko, ay mukha ni Nate ang bumungad sa akin. Anak, hindi ka pumasok? Tanong ko't umiling siya. Pero si Nathaniel at Dancel po'y pumasok na kasama si Ate Miriam. Bakit hindi ka pumasok? Tumabi siya sa akin tsaka yumakap. Gusto ko lang pong mag-sorry ma'am dun sa kagabi. Hindi ko po sadya na makapagbitaw ng ganoong salita. Sinserong anya sa akin. Okay lang, naiintindihan ko. Medyo nagulat lang ako dahil mas madami pa pala ang alam mo at lahat ng sinabi mo ay totoo. Naiintindihan ko po mamang sitwasyon ninyo. Pero sana po, yung gagawin niyo po hindi magdulot ng mas ikapapahamak namin o mas ikakalayo namin kay daddy. Anya habang nakatitig sa mata ko. Hindi anak, hindi mangyayari yun pangako. Bumangon ka na, sumama ka na lang sa office ko. Saad ko sa kanya at masigla naman siyang tumango. Pinagluto ko muna siya ng agahan. Pancake na nilagyan ng honey at may hiniwang strawberry sa ibabaw ang iginayak ko para sa almusal namin, kapares ang mainit na chocolate coffee. Basta ma'am, kahit na nandyan si Tito Namjin, ipangako nyo na babalik pa din po tayo kay daddy. Hindi ako nakaimik at tinignan lamang ang anak ko. Gusto kong maiyak dahil kahit ako, hindi ko alam kung karapat-dapat pa ba akong balikan ng daddy nila. Matapos mag-almusal ay naligo naman ako. Sakto na dumating si Miriam, kaya siya na ang nag-asikaso kay Nate, kaya mabilis lang din kaming nakapag-ayos. Hanggang sa pagsakay ng kotse, hindi nawala ang pagkakangiti ng anak ko. Bukas hindi na pwedeng hindi ka papasok ha. Saad ko't tumango naman siya. Pagdating namin sa company, ay hindi binitiwan ni Nate ang kamay ko hanggang sa makapasok kami sa opisina kung saan naroon si Tanji. Naka-cross-leg siya habang nakatingin sa amin. Tanji, nanigas ako sa kinatatayuan ko. Ma'am, siya po ang daddy ko? Ani Nate sa akin at hindi ako nakapagsalita. Itinago ko ang anak ko sa likod ko. Anong kailangan mo? Bakit ka nandito? Sabi ko na nga ba. Anya sa akin tsaka ang mga hakbang palapit sa akin. Tumigil ka. Huwag kang lalapit sa akin. Agresibo kong saad. Bakit hindi mo ipaliwanag ang lahat sa akin? Wala akong dapat ipaliwanag sa'yo. Lumabas ka na. Nanggagalaiting saad ko. Bakit mo pa ba kasi ako hinanap? Sana hindi ka na bumalik. Hindi ako bumalik dahil hindi naman ako umalis. Wala akong pakailam kung sino pang boyfriend mo. Basta ang mahalagay makilala ko ang anak ko. Dad? Parang hinugot ang kaluluwa ko nang magsalita si Nate. Hinawakan ni Nate ang laylayan ng damit ko. Siya po ba ang daddy ko, Mami? Anya habang hindi inaalis kay Tanji ang kanyang paningin. Oo anak. Si Tanji ang sumagot noon kaya lalo akong kinabahan. Ako ang daddy mo. Stop it, Tanji. Anong sinasabi mo? Bakit ba hindi mo maamin? Bakit ba palagi mo na lang akong tinatakbuhan? Naging emosyonal siya. Alam mo ba kung gaano kahirap ang pinagdaanan ko? Masabi ko lang na okay ako. Pero after nito, heto na naman ako.
Pakiramdam ko'y mauulit na naman ang sakit at pangungulila ko. Umiiyak siya. Binitiwan ni Nate ang kamay ko at nagtatakbo papunta sa kanyang daddy. Kayo po pala ang daddy ko. Bakit hindi niyo sinabi sa akin? Umiiyak na ani Nate tsaka niyakap ang ama. Kagabi nung nagkita tayo sa party, dahil yun sa chinek niyo kami, di ba? Yung waiter, nagpanggap kayong waiter para makita kami, di ba? Hindi ko alam ang aking sasabihin. Halo-halo ang aking emosyon. Siya ba lahat ng nakita ko kagabi? Nandito kayo para kuhanin kami, para mabuo tayo ulit. Basa ang luha na saad ni Nate. Hindi na tayo mabubuo. Putol ko sa kanila. Sabay silang tumingin sa akin. Hindi na tayo mabubuo dahil hindi ko na gusto ang daddy mo. Ma'am, hindi naman po yan ang pinag-usapan natin, hindi ba? Parang maiiyak na Anya. Oo, at hindi din ganyan ang inaasahan ko sa iyo, Nate. Akala ko nagkakaintindihan tayo. Ma'am, si Dancel at Nathaniel pati na ako. Gusto lang namin na mabuo kami. Pangarap namin yun. Ano bang masama doon, Mami? Dahil kasalanan ng nanay niya kung bakit hindi tayo pwedeng mabuo. Umalis ka na, pakiusap. Umalis ka na. Saad ko kay Tanji. Tumayo si Tanji at marahan na humakbang palabas. Dad! Tawag ni Nate sa kanya dahilan para siya'y mapatigil. Aalis ka na naman? Iiwan mo na naman ba ako? Dad, gusto ko na po kayong makasama. Gusto ko na pong mabuo tayo. Humarap si Tanji. Bakasang matinding lungkot sa kanyang tinig, ngunit ngumiti pa din siya. Tumakbo si Nate at yumakap sa ama. Para akong sinaksak ng libo-libong kutsilyo sa aking dibdib. Tumatangis ang anak ko't nasasaksihan ko yun. Hindi na kita iiwan. Nasa paligid mo lang akong nakamasid. Kukuhanin ko pabalik ang mami mo. Pagbalik ko sa piling mo, hindi mo nakakailanganin pang umiyak at magmamakaawa lang para mabuo tayo. Babalik ako, anak. Babalik ako, kaya sa ngayon, ikaw na munang bahala sa mga kapatid mo. Ani Tanji. Hindi niya ako nilingon sa halip, naglakad na siya palabas. Ma'am, luhaan ang mata ni Nate habang nakatingin sa akin. Sundan mo siya kung gusto mo. Wika ako't desidido kung si Tanji talaga ang kanyang pipiliin. Hindi kita pipigilan, anak. Saad ko pa. Tumingin siya sa akin tsaka umiling. Kahit na ikasasakit ko, alam kong dito din magiging masaya si Daddy. Gusto ko pa ding mag-stay sa tabi niyo, Mami, dahil kailangan ko kayong protektahan. Magtuna ang mata ng anak ko, kaya naman minabuti ko na siyang aluin. Pinatahan ko siya at inipit sa aking bisig. Patawarin mo ako, anak. Saad ko, hindi ko din alam kung kailan ba matatapos ang bagay na ito. Hindi ko pipiliin si Daddy pero sana, Mami, hindi po pang matagalan ng sakit na ito. Anya sa akin kaya lalo akong nakonsensya. Hindi, anak, hindi. Kailangan ko lamang panagutin ng mga may salarin sa atin. Saad ko habang hinahaplos ang ulunan ng anak ko. Ma'am, dumating na po ang approvement ng pagbili niyo ng half share ng clothing business ni Madam Manzares. Anang sekretary ko nang iabot sa akin ng papel. Salamat. Wika ako at iyon ay binasa. Naka-schedule po ang meet-up niyo sa susunod na araw. Sasadya daw po dito si Madam. Pangalan po ni Sir Namchin ang ginamit ko kaya naman wala pa sa 4:00. Nang aprubahan niya yan. Anya sa akin kaya tumango ako. Ma'am, ito na po ba ang simula? Ani Nate sa akin kaya tumango ako. Ayoko mang sakta ng daddy mo pero kailangang magbayad ng mga taong naging dahilan kung bakit hindi tayo matawag na buong pamilya. Wika ako kay Nate. Tanji point of view. May napala ka man lang ba? Ani Daniel sa akin nang sadyain ako sa opisina. Desidido siyang makaganti kay Mami. Kaya alam kong hindi siya babalik hanggat hindi siya nakakaganti. Anong ganti naman kaya? Hindi ko alam. Malaki na ang mga anak ko kaya kung maaari sana. Ayoko na silang madamay pa sa kalukuhang to. Simula pa lang ay damay na sila kaya't hindi mo sila maaaring basta na lamang ipuwera. Ani Daniel sa akin. Alam ko yun kaya nga nahihirapan ako sa kung anong desisyon nga ba ang dapat kong gawin. Kahit ako'y malaki pa din ang tampo kay Mami at hanggang ngayon hindi ko alam kung paano yun paghihilumin. Kasalanan ng Mami.
Bakit pa kasi pinipilit kanyang gawin ng bagay na hindi mo naman gusto? Tignan mo, may napala ba siya? Nawala na ang apo niya pati pa ang anak niya. Umiiling na ani Daniel. Tumayo siya tsaka tinapik ang aking balikat. O siya, mauna na ako. Marami pa akong kailangang gawin. Solve na ang problema mo. Tawagan mo na lamang ako kapag may kailangan ka. Anya kaya tumango ako. Hinatid ko na lamang ng tingin si Daniel. Saktong pagbukas niya ng pinto ay siyang pagpasok naman ni Mami. Tita, magandang araw. Bakas ang kaunting gulat kay Daniel, pero ibinigay niya pa rin ang kanyang paggalang sa nanay ko matapos ditong magmano. Mauna na po ako, may gagawin pa din po ako eh. Paalam niya pa na ikinatango naman ni Mami. Anong ginagawa niyo dito? Napatayo ako. Tinignan ako ni Daniel na para bang nagbibilin na wag kong barumbaduhin si Mami bago siya tuluyang lumabas. Naglakad siya palapit sa akin. Anak, alam ko naman na hanggang ngayon na hindi ka pa okay. Alam ko din na hanggang ngayon may galit ka pa sa akin. Pero wag kang mag-alala dahil hindi naman ikaw ang sadya ko dito sa Manila. Meron akong imi-meet up dito na business partner ko. Sadyang dinaanan lamang kita para naman makita ka. Ilang buwan na rin tayong hindi nagkikita eh. Bakas ang pangungulila sa kanyang tinig, ngunit wala akong pakialam doon. Siya ang dahilan ng lahat kung bakit ako nadudurog ngayon. Siya ang dahilan ng lahat kung bakit hanggang ngayon hindi ko kapiling ang 3 anak ko. Kung ganong nakita mo na ako, makakaalis ka na. Mabigat man na bitiwan ng mga katagang yun ay ginawa ko. Hindi ako natutuwa na makita kayo. Kayo ang pumutol ng koneksyon natin, kaya't marapat lang na hindi na kayo nagpapakita sa akin. Pero anak, hindi ko naman sinasadya na mangyari ang lahat ng to. Mahal lamang kita, kaya ako yung nagawa't labis kong pinagsisisihan iyon. Umiiyak na Anya. Magsisiman kayo ay huli na. Nanggagalaiting saad ko. Pagmamahal? Pagmamahal bang matatawag ang mga pinaggagawa nyo? Parang pinatay nyo ko, ma'am. Kaya pakiusap. Bago ko pa mabitiwan ng mga katagang hindi nyo dapat madinig, lumabas na kayo. Sa tindi ng emosyon na nailabas ko, ay napaiyak ako. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan lahat, kung paano ko babawiin ang puso ni Natalie sa Namchi na iyon, sa Haponesong iyon. Hindi niya daw ako gusto? Ibig sabihin na gustuhan niya ako noon? Napapaisip na saad ko, ngunit napasabunot ako sa buhok ko nang hindi ko makuha ang nais kong malaman. Pinakalma ko ang aking sarili hanggang sa kinabukasan. Naglakas ako ng loob na puntahan si Namchin. Bukod sa pagiging negosyante sa illegal na paraan, may mga kumpanya din siya. Manzanares, ano't napasyal ka? Anya sa aking pagpasok. Halika at maupo. I'm sure na hindi ka basta susugod dito kung hindi yan mahalaga. Anya kaya tumango ako. Gusto lang kitang makausap privately kaya ako napunta rito. Sa party ang first meetup natin, kaya hindi ko alam kung kilala mo ko. O kung may alam ka man lang ba sa akin. Pero gusto ko pa din na magpakilala. Ako si Tanji Manzares. Inalok ko ang kamay ko na pinaunlakan niya naman. Ako ang ama ng 3 magkakapatid. Magkakapatid? Na-curious siya bigla, saka binitiwan ng kamay ko. Ako ang ama ng mga anak ni Natalie. Lakas loob na saad ko't gano'n na lamang ang naging pagkunot ng noo niya. Bakit mo sinasabi sa akin ang mga bagay na ito? Wala akong ibang nais na pakahulugan. Alam kong nobya mo si Natalie kaya igagalang ko yun. Ang mga bata lamang ang habol ko dito. Anong nais mo? Co-parenting? Bagaman kalmado ang tinig niya, ay halata na hindi maganda ang ideya na sinasabi niya. Ang ikasisiya ng mga anak ko. Kaya naman kung hihilingin nila sa akin na magkaroon ng isang buong pamilya, gagawin ko yun. Babawiin ko siya pabalik sa'yo. Doon ay tuluyan ang kumunot ang noo niya. Pinagbabantaan mo ba ako? Talaga bang ganyan kakatapang para lang sumugod dito at magsabi ng mga ganyang bagay? Anya sa akin. Hindi ako nagmamatapang. Gusto ko lamang bawiin ang sa akin. Malakas na suntok ang inabot ko kasabay noon nang hatakin niya ang collar ng damit ko. Kung ikaw nga ang ama ng mga anak niya, malamang nanay mo din ang dahilan kung bakit hindi kayo magkasama ngayon. Alam mo ba kung anong pinagdaanan ni Natalie para lamang ibangon ang kanyang sarili? Wag na wag mo kong pagmamalakihan dahil mapapahiya ka lang.
Bagaman mahigpit ang pagkakahawak niya sa collar ko, dahan-dahan ko namang inalis yun. Hindi ko ginusto ang mga nangyari, pero salamat pa din sa tulong mo. Wala na akong sasabihin dahil nadinig mo na ang gusto mong madinig. Wika ko tsaka ako binitiwan ng kamay niya. Para akong nabunutan ng tinik kahit papaano. Bahagya akong sumaya dahil alam na ni Namchin kung ano nga bang estado namin ni Natalie. Hindi madali pero alam kong kahit papaano may nagbago. Ang dapat kong isipin ngayon ay kung paano ko sisimulan ang aking hakbang. Gayong alam kong hindi magiging okay si Natalie hanggat hindi sila nagkakausap ni Mami face to face. Natalie point of view. Mabutit nakapagantay pa siya. Tanong ko sa assistant ko tungkol sa nanay ni Tanji. Hindi ba siya nainip? Baka gusto niya nang tumigil. Tanong ko pa. 4 na araw na kasi ang pinahintay ko bago siya balak harapin. Gusto kong masubukan ng pasensya niya kung talaga bang sincero siya sa pakikipagnegosasyon. Kung sa bagay wala naman siyang ideya na ako ang makakaharap niya. Malaki ang mapapala niya sa inyo kaya tsak nakakagat siya sa nais niyo, ma'am. Wala siyang pakailam kahit gaano pa katagal ang aantayin niya. Lalo't malaki ang magiging pakinabang niya sa inyo. Anya sa akin at sinang-ayunan ko naman yun. Nasa conference room na po siya, ma'am. Inaasahan niya nga po si Sir Namchin. Talaga? Nakapirma na siya sa contract, hindi ba? Opo. Tumayo na ako tsaka naglakad palabas ng office. Marahan ang bawat paghakbang ko hanggang sa mahawakan ko na ang doorknob ng pinto at diretsong binuksan yun. Magandang umaga. Ang masiglang pagbati sa akin ng ginang, unti-unting nabura matapos niyang makita ang muka ko. Quietly disappointed? Ngising aso ang ginawa ko para makarating sa kanya na iyon nga ang aking gusto. Ang magulat siya dahil hindi ang taong inaasahan niya ang kanyang makikita. Nagdiretso ako hanggang sa makaupo ako sa upuang kaharap niya. Sino ka? Business appointment ito, hindi ba? Nakakalungkot naman dahil ganyan ang ibubungad mo sa akin matapos mong mag-antay ng 4 na araw para lang makaharap mo ko. Nakalabing saad ko. Si Mr. Valdez ang kausap ko at hindi ikaw. Fiancé ako ni Namchin at ang kontrata na pinirmahan mo ay sa akin din naman. Medyo nagulat ka ba? Or familiar ka lang sa mukhang to kaya ganyan ang reaction mo? Si Namchin kasi busy siya ngayon kaya hindi ka talaga niya maharap. And I hope na maiintindihan mo yun. Natalie? Ikaw si Natalie, hindi ba? Kahanga-hanga. Bumalik pa ako habang nakangiting nakatitig sa kanya. Tanda mo pa talaga ang pangalan ko. And I'm sure na tanda mo din kung anong ginawa mo sa akin 7 years ago. Hindi ko ang gusto kong makaharap, kaya excuse me. Anya tsaka tumayo at takmang lalabas na. Hindi ka pwedeng basta na lamang umalis. Tandaan mong may hawak akong kontrata. Nilingon niya ako at gano'n na lamang ang panlalaki ng mata niya. Sorry, checkmate ka this time. Sa clothing company mo ay 80% ang share ko. Kaya naman mas may karapatan na ako. Hindi na din governor ang anak mo. Huwag na huwag kang lalapit sa anak ko. Binabalaan kita. Ano naman ang gagawin mo sa kanya? Para din sa kaalaman mo. Hinahabol ako ng anak mo para lamang panindigan. Kaya kahit hindi ko siya lapitan, kusa niyang gagawin yun. Oras na hindi mo tinigilan ng anak ko ay pagbabantaan mo na naman ang pamilya ko. Susuhulan ng mas malaking halaga tulad ng ginawa niyo noon sa akin, ganoon ba? Tigilan mo ang anak ko. Malakas na sigaw niya. Ma'am, sabay kaming napalingon sa pagdating ni Tanji. Nagulat ako pero triple ang gulat ng kanyang nanay. Talaga bang hanggang ngayon ay hindi kayo titigil? Kunot ang noon ni Tanji habang humahakbang. Wala pa din kayong pinagbabago. Tanji anak, hindi mo naiintindihan. Nais lamang ng babaeng yan na pagsirain tayo, kaya maniwala ka sa akin. Huwag kang maniwala sa babaeng yan. Bakas ang pagmamakaawa niya sa anak niya. Ma'am, hindi pa ba sapat na pinagkait niyo sa akin ng napakahabang panahon para makasama ang mga anak ko? At ngayon na may pagkakataon na ako, nais niyo na naman iyong sirain. Ma'am please, maawa naman kayo sa akin. Tinignan ako ni Tanji pero iniwas ko sa kanya ang aking paningin. Buo pa din ang desisyon ko na pagbayarin ng nanay niya sa lahat ng ginawa nila sa amin. Umalis na kayo, please lang.
Anak, sinisiraan ako ng babaeng yan. Makinig ka sa akin. Ma'am! Minsan pang saad ni Tanji. Nagdadalawang isip na lumabas ang ginang sa conference room. Muli niya akong tinignan. Hindi mababago na sinira pa din ng mami mo ang masayang buhay na dapat ay nararanasan ng mga anak ko. Alam kong naging mahirap para sa iyo. Kaya ang heto at bumabawi ako. Biglang umamo ang tinig niya. Huwag mo sana naman akong pahirapan. Gusto kong makasama ang mga anak ko. Hindi ko siya ipagdadamot sa iyo. Pero huwag kang umasa na pati ako makukuha mo. Wala tayong relasyon. Kaya huwag kang umasa na pati ako mapapaamo mo. Wala akong balak. Anya, pakiramdam ko tuloy ay napahiya ko. Gusto kong dalawin ang mga anak ko mamaya. Pero hindi ganun kadali ang gusto mo. Ni hindi pa nga nila alam na ikaw ang daddy nila maliban kay Nate. Kaya nga magpapakilala ako. Hinahayaan ko nang gawin mo ang nais mo. Alam kong gusto mong makuha ang clothing business ng mami ko. Para ipamukha sa kanya na mas makapangyarihan ang babaeng dati, pinagtatabuyan niya lang. Kaya naman sana, huwag mong ipagkait sa akin na makita ang mga anak ko. Anya, hindi ako nakakibo. Umalis siya sa office nang hindi hinihingi ang aking opinyon. Ma'am, kanina ka pa dyan sa salamin. Reklamo sa akin ni Dancel. Kinagabihan kaya napangangako. Ha? Talaga? Ngiwingwi ka ako naman. Oo nga ma'am, bakit ka po ba kanina pa dyan? Hindi nyo naman karaniwang ginagawa yan kaya naninibago po ako. Ani Nathaniel. Ano kasi mga anak? Hindi ko na natapos ang pangangatwiran ko nang sumigaw ng malakas si Nate mula sa sala. Mami, nandito si Daddy. Nagkatinginan kaming mag-iina. Daddy? Ani Dancel at Nathaniel. May daddy kami? Yung daddy namin? Hindi niya na malaman kung ano ang kanyang sasabihin. Kakausapin ko pa lang sana sila kaya lang nagtatakbo na sila pababa. Napabuntong hininga ko. Tinignan ko ang aking sarili sa salamin. Ano bang ginagawa ko? Bakit nga ba ako nagpapaganda? Malungkot na saad ko. Tumayo ako mula sa harap ng vanity mirror at naglakad pababa. Inabutan kong nakahawak si Nate sa kamay ng daddy niya habang ang dalawang anak ay nakatitig lamang sa kanila. Kayo po ba talaga ang daddy namin? Ani Nathaniel. Nakita ko si Dancel na tinago ang kapatid niya sa likod. Nate, lumayo ka dyan. Hindi natin kilala ang taong yan. Siya ang daddy natin. Giit naman ni Nate. Kung siya ang daddy natin, bakit hindi namin siya kilala? Bakit sa'yo lang siya nagpakilala? Parang maiiyak ng Anya matapos ay tumingin siya sa kanyang daddy. Kung ikaw nga ang daddy namin, gusto kong malaman mo. Alam mo bang napakatagal namin nag-antay sa pagdating mo tapos ganyan? Si Nate lang ang nakakakilala sa'yo. Hindi ba unfair sa part namin ni Nathaniel yun? Anak, hindi naman sa ganun. Anak, hindi mo ko anak dahil hindi ka naman naging tatay sa akin. Yung pinagdaanan namin ng mga kapatid ko, alam mo ba? Dancel, stop it. Ani Nate. Bakit, hindi ba totoo? Nasaksihan natin kung gaano kahirap ang pinagdaanan ni Mami. Umiiyak siya gabi-gabi dahil hindi niya alam kung anong isasagot sa atin sa tuwing tatanungin natin siya kung nasaan ang daddy natin, kung bakit hindi natin siya kasama. Pumatak ang buong luha ng anak ko. Maging ang luha ko ay ganoon din. Nasalo ko ang bibig ko para lamang hindi makagawa ng ingay. Ngayon mo sabihin, Nate, lahat ba ng bagay na yun nakalimutan mo na dahil sa nakilala mo na ang tinuturing mong daddy? Hindi ko gusto na mawalay kayo sa akin. Lumuhod si Tanji. Kung alam nyo lang kung gaano ko nahirapan para lamang mahanap kayo. Para lamang makasama kayo. Kaya lang ay masyadong naging mahirap mga anak. Kahit ako, pinagdaanan ko din lahat ng pinagdaanan ng mami nyo. Ano bang gusto mo? Gusto mo bang makilala ka ng mga anak ko? Bukod dun wala na. Wika ako nang bumaba ako. Tinigil ko na din ang pag-iyak ko. Sabihin mo. Gusto ko lang nakilalanin ako ng mga anak ko. Anya, hindi ako sumagot sa halip, inaya ko siya sa sofa. Katabi ko si Dancel at Nathaniel habang siya ay nasa kandungan niya si Nate. Pinaalam ko din naman kay Namchin. Sinabi kong ako ang ama ng mga batang yan. Ano? Napataas ang aking tinig. At bakit mo sinabi sa kanya? Bakit? Iniingatan mo bang feelings niya? Aayawan ka ba niya kapag nalaman niyang ako ang ama? Ano?
Walang tama sa mga sinabi mo. Sadyang ayoko lang na malaman niya at hindi ko din naman alam na sasabihin mo yun sa kanya. Kaya kong gawin ang mga hindi mo inaasahan, lalo at para sa mga anak ko. Tandaan mo, Natalie, hindi na ako ulit papayag na malayo sila sa akin. Paano kung pumunta kami sa ibang bansa? Susunod ako. Kung mag-aasawa ka naman, ikakausapin ko ang asawa mo. Napayagan kang makipag-co-parenting. Ayokong iasa sa kung kanino ang kinabukasan ng mga anak ko. At kung dumating na hindi mo pa din ako gustong makita, luluhod ako at magmamakaawang muli para makasama ko ang mga anak ko. Hindi ako nakapagsalita. Mukhang kahit paulit-ulit ko siyang ipagtabuyan ay hindi gagana. Hindi ko pipigilan na mapalapit ka sa mga anak ko. Pero huwag kang umasa na tutulungan kita. Sandali kukuha kita ng maiinom. Saad ko bago ko sila tuluyang iwan. Nagtimpla ako ng maiinom hanggang sa madinig ko ang maliit na yabag ni Nathaniel. Talaga pong galit si Dancel sa kanya at hindi po natin masisisi ang kapatid ko. Ani Nathaniel habang nakatingin sa juice na aking hinahalo. Oo, naiintindihan ko. Pero ma'am, sabihin niyo po, hindi niyo po ba mahal ang daddy namin? Paano po kami nabuo? Bakas ang matinding pag-iisip sa anak ko na naging dahilan ng pamumula ng aking pisngi. Hindi naman lahat ay maaari mong malaman. Siguradong pag nasa wastong edad ka na maiintindihan mo din ang sagot sa tanong mo. Nahihiyang saad ko. Gumunita na naman sa aking isipan ang mga namagitan sa amin noon ni Tanji. Para bang sariwa pa sa lahat ng alaala kahit halos kalahating dekada na ang nakararaan. Ma'am, huling tanong na po. Kanina, kaya po kayo nagpapaganda? Dahil po ba kay daddy? Dahil po alam niyong parating siya, tama? Ngingiti-ngiting ani Nathaniel sa akin. Hindi ikaw talaga kung ano-anong itinatanong mo. Dalhin mo na lamang sa daddy mo ito. Saad ko tsaka ako binigay ang juice sa kanya. Kung lalapit ako sa kanila na namumula ang pisngi ko, baka kantsawan pa ako ni Tanji. Pero sa totoo lang, hindi ko pa din maialis ang aking paghanga. Isang matinik at delikadong tao si Namchin, kaya hindi ko akalain na lalapit siya kay Namchin para lang magpaalam sa amin ng mga bata. Naglakad ako papunta sa sala. Inabutan kong nagkukwentuhan sila. Hindi pa maipinta ang mukha ni Dancel pero halata naman na nakikinig siya. Sa ilang taon na pagtitiis ay hayan na at kaharap na nila ang isa't isa. Mababait ang mga anak mo, Tanji. Kaya alam kong hindi ka mahihirapan na paamuhin sila sa iyo. Pero paano sila matatawag na pamilya kung heto ko? Hanggang kailan ko kayang magtiis? O dapat ko bang sabihin hanggang kailan ko titiisin ang mga anak ko? Maraming salamat. Ani Tanji sa akin nang magpaalam siya pa uwi. Hapon na noon, wala silang ginawa kundi magtawanan at kwentuhan na mag-aama. Pwede mo silang bisitahin anytime. Nga pala, nagbitaw na ako sa pagiging gobernador. Dahil alam kong hindi na ako magiging magandang modelo para sa mga kabataan. Wala kasi nang mawala ka. Itinakwil ko na si Mami. Kinalimutan kong may ina pa ako. Anya tsaka bahagyang ngumiti. Una na ako salamat ulit. Anya tsaka tuluyang sumakay sa kotse. Hindi totoo na wala siyang pakialam sa amin. Pakiramdam ko'y nagpapaulit-ulit sa tenga ko ang mga sinabi ni Tanji. Iniwan niya ang buhay at pamilya niya para sa amin. Para hanapin kami ng mga anak niya. Sus, kunyari ka pang galit sa kanya, tuwang-tuwa ka nga dahil kamukha natin siya. Mabait si Daddy, promise. Pangungumbinsi ni Nate kay Dancel. Hindi ko masabi na mabait siya pero halata na mabuti siyang tao. Sagot naman ni Nathaniel. Mabait nga siya, pero kahit na sinabi niyang babawi siya, hindi noon mababago ang kakulangan niya. Hindi mapapawi ng pagbawi niya ang mga taon na naging ulila tayo. Ani Dancel. Pero kung tatanungin kita, anong pipiliin mo? Mag-i-stick ka ba sa ganyang sitwasyon? Ayaw mo bang mabuo ang pamilya natin? Depensa naman ni Nate. Kahit naman bumalik si Daddy, hindi pa din tayo matatawag na buong pamilya. Tandaan nyo, hindi gusto ni Mami si Daddy. Ani Nathaniel na ikinangiwi ko. Kaya ba niya tinatanong kung paano sila nabuo? Naibulong ko sa aking sarili. Pero sabi ni Daddy, hindi daw siya naniniwala na hindi siya mahal ni Mami.
Mabait naman daw siya at mayaman. Hindi hamak naman daw na mas gwapo siya kay Tito Namchin. Totoo naman, halos parang iisa ang mukha natin. Kaya hindi ako papayag na mas gwapo si Tito Namchin. Ang mukhang iyon ni Daddy, yun mismo ang magiging mukha natin 30 years from now. Ani Nathaniel. Ikaw Dancel, mamili ka. Gugustuhin mo bang si Tito Namchin ang magiging daddy mo? Panunokso pa ni Nate. Kaya mas magandang tulungan muna natin si Daddy tapos tsaka na natin siya parusahan sa mga kasalanan niya sa atin. Talagang iniimpluwensyahan ng lokong yun ng mga anak ko. Saad ko sa aking sarili. Anong pinag-uusapan niyo? Saad ko na para bang hindi nadinig ang kanilang pinag-uusapan. Wala mami, kamusta po kayo? Okay lang po ba kayo? Ani Dancel sa akin kaya tumango ako. Palagi akong magiging okay mga anak. Hindi ko maipapangako ang masayang pamilya sa inyo. Ngunit ang pagmamahal kong wagas ay hindi magbabago. Ma'am, huwag niyong sabihin yan. Alam naming malapit na tayong maging totoong pamilya. Hindi ba? Ani Nate, tsaka hinarap ang dalawang kapatid. Kinaumagahan, maaga akong pumasok sa opisina. Kauupo-upo ko lang sa swivel chair nang bumukas ang pinto at pumasok si Namchin. Oh, ano't nagawi ka dito? Saad ko tsaka ako tumayo sa upuan at para na din salubungin ang bulaklak na dala niya. Bawal na ba akong pumasyal sa'yo? Namiss lang naman kita. Nagpapakyut na aniya matapos ngumuso. Hindi naman sa ganun, pero kasi alam ko naman na busy kang tao kaya abala lang ako kung dadalawin mo pa ako. Pero salamat dito. Saad ko patungkol sa mga bulaklak. Nagkausap na kayo ng ama ng mga anak mo? Napatigil ako sa tanong niyang yun. Dumalaw siya sa bahay. Natuwa ang mga anak mo? Tanong niya naman kaya tumango ako. Ngumiti siya pero halata naman na hindi totoong masaya siya. Puno ng lungkot yun. Hindi ko pipigilan kung saan ka magiging masaya. Basta kung sakaling kailangan mo ko nandito lang ako. Para akong kinain ng konsensya ko nang tumayo siya sa pagkakaupo tsaka tinapik ang aking balikat. Huwag kang mag-alala sa akin, okay lang ako. Anya tsaka binuksan ng pinto palabas. Hindi kita sinusuko sa kanya. Alam kong talo ko dahil siya ang ama ng mga anak mo. Pero hindi ibig sabihin noon sinusuko na kita. Pahabol pa niya bago tuluyang isara ang pinto. Pakiramdam ko'y lalo akong kinain ng guilt dahil sa kanya mga sinabi. Bagaman ganoon ang simula ng umaga ko, ay pinilit kong maging masigla hanggang sa sumapit ang pananghalian. Bala kong kumain sana sa labas. Kaya lang ay sinalubong naman ako ng 3 kong anak kasama ang kanilang daddy. Anong ginagawa niyo dito? Dumaan ako sa school ng mga bata. Bala ko silang dalhan ng lunch. Kaya lang ay nag-request sila na gusto kanilang makasabay kumain kaya hinatid ko sila dito. Ibabalik ko na lang sila after ng lunch. Wika ni Tanji sa akin. Talagang willing kang kuhanin ng loob nila? Saad ko't hindi na siya kumibo. Sa labas may malapit na resto. Hindi siya kamahalan pero masarap naman. Doon na lang tayo. Suhestyon ko at pumayag naman sila. Sumabay sa akin ng 3 kong anak palabas. Kung minsan, lumilingon si Nate sa kanyang daddy. Hindi ako aalis, huwag kang mag-alala. Sumakay kami sa elevator. Sa weekend, may gagawin ka? Busy akong tao at alam kong alam mo yan. Bakit ba? Yayayain sana kitang umuwi sa inyo. Miss na miss ka na ng tatay mo. Nangako din ako sa kanila na iuwi kita oras na makita kita. Pag-iisipan ko, Tanji. Wag na kaya, ma'am. Hindi pa din naman po namin namimit ang lolo at lola. Baka po pwede naman namin silang makita. Ani Nathaniel sa akin. Hindi ko pa masabi anak. Kakausapin ko muna ang tito Nathan nyo. Matapos ng tanghalian, hinatid na kaagad ni Tanji ang mga bata. Dahil siya ang sisisihin ko, oras na nahuli ang mga ito sa klase. Pagbalik ko sa opisina, hindi na ako umasa na babalik pa si Tanji, lalo't may trabaho din naman siya. Pero maya-maya lamang, hayan na naman at tulad ni Namchin, may dala din siyang bulaklak. Bakit ka pa bumalik? Napangiwi siya. Kapag nanligaw ako sa iyo, sasabihin mo naman, bakit ka nanliligaw? Sarkastikong aniya, tsaka siya natawa sa sarili niyang kagagawan. Halata naman siguro. Nag-e-effort ako dahil gusto kita. Diretsahang anya. Dahil lang sa mga bata, hindi ba?
Sabi ko sa'yo okay lang na kunin mo ang loob nila dahil karapatan mo naman yun kaya lang. Gusto nga kita, hindi lang dahil sa kanila. Anya na naman. Tanji, umalis ka na lang please. Saad ko tsaka akmang babaliwalain siya pero lumapit siya sa aking mesa. Natatakot ka bang ma-inlove sa akin? At iwanan na lang basta ang namchi na yun? Ano bang sinasabi mo? Hindi mangyayari yun. Kung ganun di hayaan mo ko. Anya tsaka ngumiti. Magpanggap ka na walang pakialam sa mga ginagawa ko. Yun ay kung manhid ka't hindi mo mararamdaman ng kilig. Bakit mo ba kasi ginagawa ang lahat ng to? Dahil nanay ka ng mga anak ko. At trabaho ko naman na mahalin ka bilang pasasalamat. Okay na ba ang sagot ko? Mula sa puso yun kaya huwag kang mag-alala. Kahit na patuloy ko siyang iwasan, wala akong magagawa dahil konektado kami dahil sa mga bata. Ma'am, sabi ni Daddy nagkausap daw po kayo pag alis namin. Bumalik po siya? Aninate sa akin habang nasa hapag kami. Oo, konting kwentuhan pero maliban doon wala naman na anak. Napapakamot sa ulo na saad ko. Ma'am, hindi niyo po ba talaga mahal ang Daddy? Napalinga naman kami kay Dancel, nakababa ang paningin niya. Hindi pa po ako ganun kalapit kay Daddy, pero sana wag na pong magtagal na mabuo tayo. Pakiusap, Mami. Akala ko ba'y ayaw mo kay Daddy dahil pinabayaan niya tayo? Aninate. Bukod doon ay hindi naman natin pwedeng pilitin si Mami na pakisamahan si Daddy. Pasada naman ni Nathaniel. Mahal ko ang Daddy niyo at alam kong mahal niya din ako lalo na kayo. Saad ko. Lahat sila ay napatingin sa akin. Pero hindi pa kami pwede sa ngayon. Alam niyong napakalaki ng kasalanan ng mami niya sa pamilya ko. Ma'am, hindi niyo po ba kayang kalimutan na lamang iyon at sa halip ay piliin kami? Ani Dancel sa akin. Akala ko siya ang pinakamatigas sa kanilang magkakapatid. Ngunit defense mechanism niya lang pala iyon para hindi mabasa ng mga tao ang totoo niyang saloobin. Dahil ang totoo sa kanilang tatlo, siya ang pinakamahina, siya ang pinakamalambot ng puso. Dancel, wala tayo sa pwesto ni Mami. Saad naman ni Nate. Hindi natin nakita kung gaano kahirap ang pinagdaanan niya. Wala tayo ng mga panahong umiiyak siya at mag-isa, kaya hindi natin pwedeng basta na lamang pangunahan kung anong dapat niyang gawin. At sana maintindihan mo yun. Masyadong malawak ang pag-uunawa ng mga anak ko. At sa lawak ng pag-iisip nila, hindi ko naisip na pati pala ang sitwasyon namin ng daddy nila, naiintindihan nila. Dahil sa mga binitiwang salita ng mga anak ko, gumulo iyon sa buong magdamag sa aking isipan at halos hindi ako patulugin. Nagtatalo ang isip at puso ko sa kung ano nga ba ang dapat kong gawin. Dapat ko na nga bang kalimutan ang mga ginawa sa akin ng magulang niya dahil matagal na iyon? O mas dapat ko siyang paghirapin dahil naging sira ang pamilya ng mga anak ko dahil sa kanila? Hindi man lang nila naranasan na makarga ng sarili nilang daddy. Araw ng Sabado noon. Ma'am, may hinang pagtapik sa aking pisngi ang nagpagising sa akin. Nang magmulat ang aking mata, nagulat ako dahil nasa kama ko na ang tatlong magkakapatid at hindi matawaran ang kanilang wagas na pagkakangiti. O anong meron? Bakit kayo nandito? Nag-breakfast na ba kayo? Hindi ma'am, balak po sana namin kayong yayain na kumain sa labas. Ani Nathaniel, naningkit ang aking mga mata. Siguradong meron silang pinaplano dahil hindi ito ang karaniwan nilang kinikilos kapag nag-aaya silang lumabas. O siya, gumayak na kayo. Maya-maya'y maliligo na din ako. Talaga ma'am? Sasama po kayo? Ani Nate. Bakit ganun ba ako kahirap ayain noon? Ngiwing saad ko. Hindi naman po. Ani Nate, tsaka kakamot-kamot sa kanyang ulo. Hindi ko alam kung ano talagang pinaplano ng mga anak ko. Pero kung saan man sila sasaya, hindi ko ahadlangan yun. Nakahanda na ang kotse pagbaba ko sa sala. Si Mang Usting na laging driver nila ang siyang magdadrive sa amin. Oh, nasaan ang tita Miriam mo? Hindi mo ba siya isasama? No ma'am, para sa atin lang po ito. Wika naman ni Dancel na para bang excited na excited. O siya, tara na kung ganun. Ano pang inaantay natin? Akala ko ay sa park nga ang punta namin. Ngunit isang sikat na resto ang hinintuan ng aming kotse matapos ng mahaba-habang biyahe. Diyos ko mga anak, may pambayad naman ba kayo dito?
Pang-aalaska ko sa kanila. Napangiti ako. Pakiramdam ko'y magiging isang mabubuting nobyo ang mga anak ko sa mga masiswerting babae na kanilang mapipili. Ma'am, huwag niyo po kaming mamaliitin. Nagmamalaking ani na Tanyel. Baka po nakakalimutan niyo na anak kami ni Tanji Manzares. Dagdag pa ni Nate. Iginiya nila akong 3 pababa ng kotse. Pwede na po kayong umuwi, kami na pong bahala kay mami. Saad ni Dancel. Sabihin niyo, hindi ordinaryong kain sa labas ito, tama? Saad ko sa kanila, pero hindi nila ako sinagot. Sa halip, iginiya nila ako papasok sa resto. Pagbukas noon ay maluwag na paligid ang bumungad sa akin. At halos balutin ako ng napakatinding emosyon matapos kong makita sina nanay tatay kasama si Nathan, ang bunso kong kapatid. Diyos ko po, totoo nga. Malakas na palahaw ni nanay habang salo ang bibig niya na para bang hindi makapaniwala na nakikita niya ako sa kanyang harapan. Diyos ko, mahal ko, buhay ang anak mo. Umiiyak na Anya kasabay ng marahang pagtalon. Ito ba ang sorpresa niyo sa akin? Tanong ko sa mga anak ko. Kapwa nagbaba sila ng tingin na para bang dismayado sa naging resulta dahil nga sa iyak ni nanay. Lumuhod ako't niyakap sila. Kung oo, hindi niyo alam kung gaano niyo ako pinasaya. Miss na miss ko na ang lolo't lola niyo. Napaluha ako tsaka ako dahan-dahang binitiwan ng mga anak ko at hinarap sina nanay at tatay. Nagtatatakbo ako't niyakap sila ng mahigpit. Isang mahigpit na yakap na alam kong hindi kayang punan ang aking labis na pangungulila. Diyos ko anak, bakit ka naman nagtago sa akin ng napakahabang panahon? Alam mo ba kung gaano ko nagdusa at nananalangin na sana palagi kang ligtas? Maliban sa 3 na ang apo ko, wala akong naging balita sa iyo. Kaya naman ganito ako ngayon. Ani nanay sa gitna ng kanyang paghikbi. Nang mapalingon siya kay Nathan, ay kaagad niyang pinalo ang braso nito. Alam mo na pala ang katotohanan. Bakit hindi mo man lang sinabi sa akin? Hinayaan mong mag-isa ang ate mo. Nay, ako naman ang humiling noon kay Nathan. Alam niyang magagalit ako kapag sinabi niya sa inyo kung nasaan ako. Sumunod lamang si Nathan. Tsaka naging maayos naman po ako. Hindi na ako tulad noon. Malakas na ako't matapang. Nagmamalaking saad ko. Hanggang ngayon ba ay galit ka pa din sa ina ni Tanji? Ngunit kung maaari sana, ay wag mong idamay ang batang iyon. Alam mo ba kung anong naging hirap noon para lamang mahanap ka? Milyon ang inubos niya para lang mahanap ka. Sabik siya sa mga anak niya. Kaya pakiusap anak, wag mong idamay si Tanji sa galit mo. Kinausap niya ba kayo kaya kayo ganyan makipag-usap sa akin? Hindi. Sinasabi namin ito dahil ito ang totoo. Saksi kami sa kung paano masaktan ang batang iyon mula nang mawala ka. Ang nanay niya na mahal niya ay nagawa niyang talikuran dahil sa iyo. Kaya wag mo naman siyang idamay. Kung mapapakiusapan nga kita ay sasabihin kong wag ka nang magalit sa mami ni Tanji. Dahil wala naman siyang ginawa sa amin ng tatay mo. Noong nakaraang araw humingi siya sa amin ng tawad. Yun ay dahil nagkita kami. Dahil ang kumpanya na dati pinagmamalaki niya. Halos mabili ko, Nay. Kaya siya humihingi ng tawad dahil nakita niyang hindi na ako ang Natalie na kilala niya. Hindi ko naiwasan ang maging emosyonal na mga sandaling yun. Halos maiyak na ako. Ano't ano man ang nakaraan ay matuto tayong kalimutan iyon. Isipin mo ang mga anak mo. Piliin nating maging mabuting tao. Ani nanay tsaka ako niyakap at tinapik-tapik ang aking likod. Hindi ko alam kung makakaya ko nga bang kalimutan ang mga ginawa nila sa aming mag-iina. Kung gaano kalakas ang loob niyang alukan ako ng pera para isuko ang mga anak ko sa kanya. Maya-maya ay isang kanta ang nadinig ko. Napalinga ako sa entrada ng restaurant kung saan nanggagaling ang tinig na kumakanta. Daddy! Sabay-sabay na sabi ng mga anak ko habang tuwang-tuwa. Mukhang ito talaga ang sorpresa nila sa akin. Nagpatuloy ang pagkanta ng daddy nila hanggang sa makalapit sa amin. Natalie, isa itong sugal at hindi ko alam kung anong maaari mong isagot sa akin. Naglakas ako ng loob dahil sa mga anak natin. Ngunit baon ko ang wagas na pagmamahal ko sa iyo. Hindi ko alam kung paano ka liligawan. Pero pwede mo ba akong hayaan na makapasok muli sa buhay mo? This time, hindi na ako papayag na mawalay kayo sa akin. Hindi ko alam kung anong isasagot ko. Nilingon ko ang mga anak ko na halatang umaasa
na oo ang magiging sagot ko. Ngunit sumagi sa akin si Namchin. Si Namchin na naging sandalan at pundasyon kung bakit ako naging ganito katibay. Dahan-dahang bumagsak ang luha sa aking mga mata dahil hindi ko alam kung ano ang aking pipiliin, kung puso ba o isip. Mula kay Tanji ay napuntang muli ang aking mga mata sa pintuan na kanyang pinanggalingan. Naroon si Namchin, nakasuot habang nakapamulsa, nakatingin sa amin habang ang mata puno ng lungkot. Ngunit ganoon na lamang din kabilis na nagpalit at napalitan iyon ng kislap kasabay ng pagngiti niya at pagtango na para bang sinasabi niyang huwag ko siyang intindihin at piliin ang nais kong piliin. Oo Tanji, gusto kitang hayaan na pumasok muli sa buhay namin ng mga anak mo. Saad ko kahit may halong guilt, napatalon sa tuwa ang mga bata. Yes, mabubuo na tayo. Ani Nate tsaka nakipag-apir sa dalawa pa niyang kapatid. Sa tuwa ay niyakap ako ni Tanji. Bumuhos ang aking luha, lalo na nang tumalikod si Namchin at tuluyang naglakad palabas. Sandali lang, saad ko kay Tanji tsaka ako nagtatakbo palabas. Ma'am, saan ka pupunta? Dinig kong sigaw ni Dancel pero nagbingi-bingihan ako at nagpatuloy lang sa pagtakbo hanggang sa maabutan ko si Namchin sa harap ng resto. Sandali lang, malakas na sigaw ko na ikinatigil din naman niya. Marahan siyang humarap sa akin habang nakasuksok pa rin ang kanyang mga kamay sa magkabilang bulsa ng kanyang pantalon. Bakit lumabas ka pa? Bagaman nakangiti, alam kong bakas ng lungkot ang kanyang mga mata. Sorry, yun lang ang aking nasabi. Si Namchin ang pinagkakautangan ko ng lahat kung anong meron ako ngayon. Kaya naman ganito na lang ang guilt na nararamdaman ko. Bakit ka nagsusorry? Anya pa din. Humakbang siya palapit sa akin. Matapos ay ipinatong niya ang kanyang kamay sa aking ulunan. Wala kang dapat ihingi ng sorry. Malaya mong gawin kung anong gusto mo. Malaya mo ding piliin kung anong daang lalakaran mo at nandito ko para suportahan ka. Hindi ba't sinabi ko na nga sa iyong hindi kita ipamimigay? Hindi kita isusuko hanggat hindi ikaw mismong nagsasabi noon. Ngunit ngayon, malinaw kong nakikita kung ano nga bang ikakasaya mo. Ani at saka bahagyang yumuko. Noon pa man wala na akong hinihinging iba, kundi ang makita kang masaya. Pero naisip ko na hindi ko maibibigay iyon dahil kahit kailan, hindi naman ako napunta sa puso mo. Namchin, hindi ganun. Mali ka nang iniisip. Huwag kang mag-alala, hindi naman ako galit sa'yo. Ang totoo nga niyan, masaya ako kaya huwag ka nang umiyak. Bumalik ka sa loob dahil hinihintay ka ng mga anak mo at ng magulang mo pati na ni Tanji. Ipangako mong magiging masaya ka kapiling siya. Dahil oras na malaman kong nagdurusa ka pa din babalik ako para bawiin ka kahit ayaw mo. Tumalima siya tuluyang naglakad papasok sa kanyang kotse. Kahit paano naibsa ng konsensyang nararamdaman ko. Paalam Namchin, wika ko. Pagharap ko sa restaurant, nakita ko si Tanji na nag-aantay sa akin. Kaya naman naglakad na ako papasok pabalik doon. Nagkausap kami. Pinasubok niya sa akin to. Sinabi niya kung sakali na piliin mo ko, aalis na siya. Ngunit kung hindi naman tuluyan na kitang titigilan. Salamat dahil ako pa din ang pinili mo. Ani Tanji sa akin. Sa totoo lang hindi pa ako okay dahil sa mga nagawa ng mami mo. Pero ayoko naman na habang buhay na lang na makulong sa sitwasyong yan. Mahal kita Tanji at kailangan ka din ng mga anak mo. Sana hindi natin pagsisihan ng desisyong ito. Saad ko sa kanya tumango naman siya. Sa bahay na natulog sila nanay pati na si Tanji dahil kulang ang oras sa restaurant. Hanggang sa bahay nga, nagkukwentuhan pa din kami nila Nathan. Alam mo ate ang daya, sa 3 mong anak wala man lang silang nakuha sa akin. Puros mukha ni Kuya Tanji ang nakuha nila. Nagmamaktol na ani Nathan nang patulog na kami. Sa sala kaming lahat natulog. Magkatabi si nanay at tatay, nakatabi naman ni Nathan. Tsaka pa lang ako kasunod ang 3 bata na siyang katabi naman sa dulo ni Tanji. Lumipat ka na kuya sa tabi ni ate, nahiya ka pa. Pangaalas ka sa amin ni Nathan. Hindi pwede. Saad ko, natawa naman si Nathan. Nahiya pa kayo 3 na nga yan. Kabado ka na ba? Baka sa sunod 3 na naman. Umiiling na ani Nathan. Malaya niyang nasasabi ang gusto niya. Palibhas ay tulog na ang kanyang mga pamangkin.
Tumigil ka nga dyan. Kinurot ko ang tagiliran niya na ikinadaing niya habang tumatawa. Magagawa din siguro namin yan sa mga susunod na taon. Pero sa ngayon ay wag muna. Kailangan ko pang paamuhin ng ate mo eh. Natatawang ani Tanji kaya matalim ko siyang inirapan. Kinaumagahan, kinailangan na ding umuwi nila nanay dahil sa saka nila na aanihin na bukas. Kailangan din nilang masilip ang panahon kaya hindi sila maaaring magtagal. Sinubukan pa nga ni nanay na ayain ako pa uwi sa probinsya para makasama kami. Tsaka para din makalanghap ng sariwang hangin ng mga bata, ayoko naman na maging inosente sila sa buhay sa probinsya. Pangungumbinsi pa sa akin ni nanay. Nay, makakauwi din po kami doon pero sa ngayon ay wag muna. Ayoko po munang maalala ang mga masasamang alaala doon. Siguro po wag na nga lang po muna nating pilitin si Natalie. I'm sure hindi na din naman po magtatagal na mauuwi na din po kami doon. Wika ni Tanji. O siya, hindi ko na garod kayo pipilitin. Basta mag-aantay na lamang ako. Ani nanay. Ang tatay nga din ay ayaw pa sanang umuwi at panay kulitan sa mga anak ko. Kaya lang ay mas alam niya ang gagawin sa bukid kaya hindi siya maaaring mawala doon. Isang linggo ang mabilis na dumaan mula nang dumalaw si nanay at tatay. Maging si Tanji ay dire-diretso din ang panunuyo sa akin at sa mga bata, bagay na ikinatutuwa ko naman. Hindi ko pinaparamdam sa kanya na natutuwa ako sa panunuyo niyang iyon. Napangiti ako ngunit kaagad din na naputol iyon pati na ang pag-iisip ko nang muling pumasok sa opisina ko ang mami ni Tanji. Kumpara ngayon ay medyo okay na ako. Ano at muli kayong sumadya dito? Bagaman ganoon ang tanong ko, siniguro kong mararamdaman niya ang sinseridad at paggalang sa aking tinig. Gusto lamang kitang makausap. Ang totoo niyan, nakausap ko na din si Tanji. Lilipad na ako papunta sa Amerika bukas at ayokong umalis na lamang basta. Magiging asawa ka ng anak ko at alam kong nagmamahalan kayong dalawa. Kaya ayoko nang maging hadlang sa inyo. Sinserong aniya kahit na minsan naging hadlang siya sa akin. Inilapag niya ang papel sa harapan ko. Titulo yan ng kumpanya. Ipinamamana ko na sa mga apo ko. Nais ko nang mamuhay ng matiwasay. Hindi ko pipilitin na patawarin mo ko. At ganun din naman ang anak ko. Sadyang ayoko lang nang umalis na ganito tayo. Bakit po ganun? Naipit ko ang labi ko tsaka ako nagbaba ng tingin. Nanginig ang mga kamay ko. Bakit kayo ganyan? Napaka-unfair ng mundo. Matapos ng lahat ng paghihirap ko ng mga pinagdaanan ko, ganyan lamang ang sasabihin nyo na para bang hindi nyo nasira ang buhay ko. Wala naman akong ibang hiniling, kundi matanggap nyo ang mga anak ko. Hindi ko kailangan ng pera nyo, ang yaman nyo. Tanging ang pagkakaroon lamang nila ng buong pamilya ang hangad ko. Umiyak ako ng umiyak hanggang sa maramdaman ko ang kamay niya na humahaplos sa aking likuran. Sorry anak. Sorry. Hindi ko sinasadya. Anya sa akin hanggang sa madinig ko na din ang pag-iyak niya. Niyakap niya ako at sa paraang iyon, naramdaman ko na totoo lahat ng sinasabi niya at para bang gumaan din ang aking pakiramdam. Magpakatatag ka sa mga susunod mo pang haharapin. Pero sa pagkakataong to, kakampi mo na ako. Saad niya sa akin, tsaka hinawakan ang magkabilaan kong pisngi. O siya, mauna na ako anak. Gustuhin ko mang makita ang mga apo ko. Alam kong hindi iyon maaari. Umiti siya ng tipid, tsaka tumayo at nagpaalam. Lumipat kami ng bahay. Lumayo kami sa BGC para na din sa security namin ng mga bata. Dahil ng ibang bansa na din si Namchin. Kinagabihan ay sa bahay na dumiretso si Tanji at nagluto ng hapunan. Madalas na kaming nabubuo sa hapag, bagay na kinakasanayan na namin. Nagkita kayo ni Mami kanina? Tanong niya habang kami ay kumakain. Oo, nag-usap ng konti tsaka kamustahan. Sagot ko na ikinatawa niya. Bakit? Anong nakakatawa? Kayo ni Mami, posible bang magkamustahan at magkwentuhan? Bakit? Hindi ba posible yun? Nakalabing saad ko. Uy, bati na sila ni Lola. Sabay-sabay na sabi ng mga anak ko na ikinatawa lalo ng kanilang daddy. Bukas, pwede bang ihatid natin ang mami mo palabas ng bansa? Tanong ko na ikinatigil ni Tanji. Seryoso? Anya kaya tumango ako. Ewan ko kung ano nga ba talagang nangyari sa inyo ni Mami.
Bakit naging ganyan ka sa kanya? Huwag mong sabihin na bati na talaga kayo. Pinagtatawanan ako ni Tanji. Bakit? Masama ba yun? Nakalabing saad ko. Napailing na lamang si Tanji pero alam ko naman na masaya din naman siya. Kinaumagahan na mas excited pa sa akin ng mga anak ko. Anong oras daw ba aalis ang mami mo? Tanong ko kay Tanji habang nagbo-blower ng buhok. Na mami mo na din? Natatawang biro niya sa akin. 9:00 daw, maaga pa naman. Baka nga mauna pa tayo doon. Anya nakakatapos lamang maligo. Tinignan niya ang roba na suot ko dahil bahagyang lumantad ang dibdib ko sa harap niya. Lalapit pa sana siya ng may ngiti sa labi nang bumukas ang pinto at pumasok ang mga anak namin. Tara na po, ani Dancel sa amin. Sa kanilang tatlo ay siya ang pinaka nagbago sa kanyang daddy. Kahit ilang buwan pa lamang na nanunuyo ang daddy niya, talagang pinapakita niyang ipinagpapasalamat niyang bumalik ito. Pagsakay namin sa kotse ay sa harapan kami ni Tanji pumesto habang sila naman ay sa likod. Sigurado kung ikagugulat ni mami na makita ka. Ani Tanji tsaka sandaling lumingon sa amin at nag-focus muli sa daan. Kayo ba? Okay na ba kayo? Napatawad mo na ba siya? Hindi pa ganoon ka okay. Pero nung nag-open ka sa akin kagabi bahagyang gumaan ang aking pakiramdam. Iniisip ko din ang feelings mo dahil alam kong hindi madali ang pinagdadaanan mo sa mahabang taon na wala ko. Maraming salamat Tanji. Kahit na malayo ko sa iyo, hindi nawala ang pag-aalala mo sa akin. Hinawakan niya ang aking kamay habang ang isang kamay niya nagdadrive sa manibela. Pagdating namin sa airport ay maaga pa ng 20 minutes. Nag-antay kami sa pagdating ng mami ni Tanji hanggang sa mamataan siya ni Nathaniel. Daddy, si Lola na iyon no? Anya, nakaitim ito ng long sleeve kapares ang makapal din na jacket tsaka sunglass. Ma'am, ani Tanji, napatingin siya sa amin. Tanji anak, anong ginagawa niyo dito? Diyos ko, ito na ba ang mga apo ko? Kamukhang kamukha mo anak. Anya tsaka lumuhod para bigyan ng mahigpit na yakap ang mga anak ko. Diyos ko, ang gagwapo ninyo. Ma'am, dahan-dahan siyang nilingon ng kanyang mami. Tanji anak, hindi ka na ba galit sa akin? Nanginginig ang kanyang labi habang hinahawakan ng pisngi ni Tanji. Nakangiting umiling si Tanji. Hindi na ma'am, hindi na kami galit ni Natalie sa'yo. Okay na kami dahil alam naming magiging buo na ang pamilya namin. Talaga? Napagtanto ko po na hindi din naman masusolusyonan ng galit ko ang hindi natin pagkakaunawaan nun. Kung handa na po kayo magbago, ay wala nang dahilan para ituloy ko pang sama ng loob ko. Saad ko sa kanya nang yakapin niya ako ng mahigpit. Salamat iha. Salamat. Tinawag na ang bansang pupuntahan niya kaya kinailangan niya na din akong bitiwan. O siya, mauuna na ako at baka maiwanan ako ng flight. Anak, mga apo. Natalie, paalam niya sa amin. Binitiwan ko ang kamay niya. Nang makahakbang siya ng 3 hakbang, tsaka ako nakuha ang lakas ng loob ko para muling magsalita. Pwede naman po kayong hindi na umalis eh. Saad ko bago dahan-dahan siyang lumingon sa akin. Mamimiss din po kayo ni Tanji. Tsaka kulang po ang banding niyo ng mga apo niyo. Nakita ko ang pagpatak ng luha niya kasabay noon nang dambahin niya ako ng yakap. Napatingala siya habang tumutulo ang kanyang luha. Diyos ko, Panginoon ko. Salamat po't pinakinggan niyo ang dalangin ko. Saad niya. Maging si Tanji ay nakatingin sa amin. Tara na akong ganun eh. Nagsasayang lang tayo ng oras dito. Uuwi na tayo. Uuwi tayo sa probinsya. Dugtong ko kay Tanji. Mami, uuwi na tayo doon. Wow, makikita na namin ang lugar kung saan kayo nagmahalan ni Daddy. Gumawa tayo ng mas magandang memories doon at kalimutan ang mga nangyari sa atin noon iha. Ani Mami. Oo, mukhang kailangan ko ng sanayin ng sarili ko na tawagin siyang Mami dahil doon na din naman kami pupunta. Si Mami ang kasabay ng mga anak ko palabas habang kami naman ni Tanji ang magkahawak ng kamay. Sa wakas, magtatapos ang aming kwento na sumasang-ayon ng panahon at lahat ng tao para mabuo kami. Pwede na akong tumakbong muli bilang gobernador ng lungsod. Nakangiting bulong pa ni Tanji sa akin na ikinangiti ko din. Doon ko naman siya nakilala kaya susuportahan ko din siya.